aksidente sa dalan sulod sa usa ka adlaw. Mga eskwelahan gipanigurong luwa sa sunog. Atenista top-notcher CPA board exam. Ug babay ng anak sulod sa usa ka tindahan. Tell me I'm forgiven and loved, 'cause I hear it from the street corner priest, yes, on how God is love and how man can be clean. But my joy has been on holiday and my peace is almost passed away. Tell me I'm forgiven and free. Oh, I tried and tried to rectify. Mga kapamilya, May 29, 2013 na bangon-bangon na. Ugdungan natong sugato ng adlong Miyerkules ug usa ka Maayong buntag, Mindanao! Kumusta ang inyong pagmata mga kapamilya? Sama sa kanindot sa pag-shine yaring adlaw karon na kinahanglan pod sunshiny pod ang ato mga personality karong Wednesday morning mga kapamilya. Ingon gani sinabisan unsa man daw nga trahedya, krisis nga atong ginatubang karon kinahanglan gid daw ipakita nato nga kaya natong mobangon. Okay, tama ka diha, Michelle. Tungod kay sa miaging bagyong Pablo nga miigo dinhi sa Southern Philippines sa miaging tuig, karon nadawat sa Pilipinas ang New Frontiers Award 2013 gikan sa Arabian Travel Market nga gikonsidera isip premier travel and tourism exhibition sa Middle East. Gila nila ang padayong pagbangon sa nason human sa bagyong Pablo aniadtong December 2012. Ang maong award na ginahatag lang sa mga destinations nga nagpakita og great adversity to rebound its tourism industry. Silabi na din sa mga lugar din sa Davao Oriental ug sa Compostela kung sa dagan pug mga tourist destinations nga nalakip nga naapektuhan gyud sa bagyong Pablo. Okay, ug ginahatagan sabog pag-ila sa maong award ang paningkamot sa mga local communities nga mobangon sa krisis, apil na sabang paghatag og atensyon sa the crisis management ug risk reduction practices sa local authorities. Kauban mga kapamilya sa Pilipinas sa shortlist sa mga awardees ang New York State na igigo sab sa Hurricane Sandy ug ang Pakistan nga giba sab niadtong 2012. O gawas sa tropeyo, midawat ang nasod og libreng exhibition space sa ATM na nagkantidad og $10,000. Ingon lagi sila ang mga Pinoy gid daw na bising unsa pa problema ang atong atubangon basta magtinabangay lang kaya gyud kaayo nato nga mo bangon. Okay, very resilient yun kaya ang mga Pilipino nga luyo sa mga trahedya, nakasmile gihapon og usahay dili na nato ginakalimtan na nato ang problema. At least kaning $10,000 makatabang sab kini sa mga community diha sa Combal ug sa Davao Oriental. Sa mga ginikanan nga wala pa nakapa-enroll sa ilang mga anak, enrollment period gihapon sa mga public schools, mga kapamilya. And syempre, since hapit na gid ang klase, nalinipod sa Maayong Buntag Mindanao, padayon ang among pagtuktok sa inyong mga maayong kasing-kasing alang sa inyong mga donation nga mga school supplies para dito sa atong mga less fortunate na mga estudyante nga willing gyud kaayo sila mo eskwela. Unsa-unsang pwede nilang i-donate now? Siyempre, mga school supplies, mga kapamilya, sama sa mga bag, notebooks, mga ballpen, pencil, pwede kayo na ninyong ihatod din sa ABS-CBN Shrine Hills, Matina, Davao City ug kami na mismo ang mohatod sa mga estudyante nga nanginahanglan nini. Ayan. Pero karong buntaga mga kapamilya sa yung manuktok sa inyong mga balay dinha sa mga taga Matina, Pangi ang atong morning barkada nga si Claudette. Claude, good morning! Shine, good morning sa atong mga kapamilya din ha. Nagatanong Maayong Buntag Mindanao. Good morning. Ani ata karon din sa Kilometer 5 Matina Pangi busa sa atong mga kapamilya nga taga Matina Pangi, bangon na kay basig ka muna makadog sa atong papremyo. Pero kini para sa mga mommies nato. Andam na ba inyo chikiting para sa tingklase this June? Kung dili pa, ani ang pipila sa mga tips nga pwede ninyong buhaton para ma-prepare inyo ang mga anak para sa tingklase. Sayro natin sa Rated PG. Pila ka adlaw
adlaw na lang balik eskwela na sab. Apan problema ba ninyo ang pagkondisyon sa inyong anak sa eskwelahan? Dunay mga pamaagi aron matrain daan ang inyong mga kids sa balay pa lang. Una, ang pagpangutana sa bata kung unsa ilang panglangtaw sa pagskwela. Makatabang kini aron mahibal-an nimo kung unsa na ba siya ka-prepared sa school. Ikaduha, ang pag-set sa ilang daily routine. Pinaagi sa pag-set sa schedule sa ilang oras sa pagtulog ug pagmatawag sa iyo sa buntag aron maanad na sila sa ilang mabutang schedule. Getting them used to a schedule might be good. Regular bedtime, tapos regular na pag-wake up. Kasi diba, regular schedule ang school. So, baka yun na mabaguhan ng mga kids. And just really learn how to let go. Kinahanglan sab nga tudluan ninyo sila unsa ang pag-ilis sa ilang kaugalingon aron mahimo silang independent sa inyo ha. Ang pagtudlo sab sa ilaha unsaon maminaw og tarong importante sa bata aron dali lang silang makasabot ug aron ma-practice ang ilang listening skills. Dapat maminaw sa maestra. Kinahanglan sab nimo silang i-encourage nga mangutana. Dili ko kabalo ang saon ni. Aron makagain og confidence ang bata nga mangutana kung wala siya kasabot. Ug remember, the more curious ang bata, the more dako ang chance sa learning. Ang paghatag sa inyong kids og opportunities aron makigdula sa ubang mata, makatabang sab aron makat-on sila para mag-share ug mag-socialize sa uban. Having a support system there would be good para staying with them, para siguro for the first few minutes na school, introduce them to the teacher, that would be good. Ug lastly, kinahanglan kaayo ang pagsalig sa ilaha nga kaya nilang atubangon ang mga challenges sa bag-o nilang environment. Ang pagskwela usa sa pinaka-importanteng chapter sa kinabuhi sa inyong kids. Kay diri sila makat-on og mga butang nga dili matun-an sa balay. Busa karon pa lang daan, kinahanglan positive na ang attitude sa inyong kids about schooling. Alang sa Rated PG, ako si Marjorie Dalipe. Ayan sa ito mga kapamilya din sa Matina Pangi, mga kapamilya, rise and shine na kay basik inyong balay na ang amuhang maatuan. Ayaw mo ka, mabalik pa ang Waing Butag Mindanao. Ang bahagi Ang dami ng mga matay! Pasista! Pasista! Buntag Mindanao, Miyerkules na, o Pizza 29 sa Mayo. Niyan ang headline sa News Patrol. Duha patay ug 30 ang samaran sa upat ka managlaing aksidente sa dalan sulod sa usa ka adlaw. Mga eskwelahan gipanigurong luwas sa sunog. Atenista top notcher sa CPA board exam. Ug babae nanganak sulod sa usa ka tindahan. Kapamilya ni Anang Detalye sa News Patrol. Nakagawas na sa ospital ang ubang pasaherong samaran sa bangga kagahapon sa Metro Shuttle Bus o forward truck sa barangay Ilang, Davao City. Pero usa sa pasahero ang namatay samtang kapin 20 sabang samaran. Nasundan pa kini og laing duha ka aksidente din tulo ang samaran. Si Paul Palacio sa report. Sa cellphone video nga kuha ni Alan Gatan, makita pa ang naghalok nga Metro Shuttle Bus o forward truck sa National Highway sa Tibungko, Davao City. Makita sab ang ubang pasahero nga gipangtabang sa 911. Samtang hinay-hinay nga gihawas ang usa ka pasahero sa bus nga naipit. Gisakay kini sa backboard nga putol na ang wala nga batiis ug dayon giplastar sa kalsada aron dapatan og first aid. Dayon gisakay kini sa ambulance ug gidala sa hospital. Gidala sab sa hospital ang ubang samaran. Miabot sa 25 ang mga biktima ug usa ang patay nga si Robert Sumampong nga mao ang naipit nga pasahero sa bus. Ang ubang biktima gidala sa lain-laing ospital sa syudad. 22 sab kabuhok ang nadala sa SPMC. Apil sila Rogelio de la Cruz Inclunar nga driver sa bus ug Armand Bahulay Lopez nga driver sa truck. Subay sa listahan sa traffic investigator sa Bunawan Police, 30 kabuhok ang nasamdan sa disgrasya. Migawas sa investigasyon nga kusog ang padagan sa bus nga padulong tagom dihang gibanggaan sa truck nga mi-overtake sa trailer truck. Nakadugang pa sa disgrasya ang ulan nga nakadanlog sa kalsada. Lagi truck ni sulod sa gate diha. O tapos, Na ning wave na siya, nilikay ning kon, nagsunod man ni siya.
Mo nga sugat siya sa bus. Pagkita niya nga misulod ang truck, ibalik siya, diha siya. Para mag-overtake, unta siya atong trailer nga nisulod ay dire. Karon ang center lane iyang gigawasan ug dito siya nag-encroach sa occupied lane sa bus nga going north. Ang nagkaroon og head-on collision. Migawas sa investigasyon nga sada ang truck driver ug nasayrang mag-igsuong Ray ug Isidoro Uy Rasab ang tag-iya sa nagsungagay nga sakyanan. Siguro na mo file kaso ani kung dili gyud makontento. Sa among kuan i-ready na mo ni kung na mag-file og kaso. So at least kung sa manggali lang step, igo na lang yung pag-assist. Tambag sa mga pulis nga maghinay-hinay og padagan aron makalikay sa disgrasya. Ilabi na kung panahon sa ting-ulan. Paul Palacio, ABS-CBN News. Usasabang patay o tulo ang samaran human nagbangga ang multikabog motorsiklo sa Indangan, Buhangin District, Davao City, pasado alas 4 kagahapon. Si Vina Araneta sa detalye. Sa video nga kuha ni Jerry Cabrera, makita pa nga nadasok ang lawas kining usa ka lalaki sa pultahan sa multicab. Human nalagpot kini diyang mibangga ang ilang gisakyang motor sa kasugat nga sakyanan. Sa kakusog sa impact, namatay dayon ang biktima nga si alias Dodong, nga miangkas lang sa motorsiklo nga gimaneho ni alias Nick. Samaran sab si Nick sa ulo og daling gitambalan sa mga miresponding paramedic sa 911. May pagtindog na ko, may pag-ana na ko, buto dayon. Matay ko ng permiro, buto niya dayon paka-paka. Padulong sa downtown ng motorsiklo, samtang padulong indangan ng multicab diyang nagbangga. Sumala sa mga nakakita, milikay ang driver sa motor sa bagang lapok sa dalan. Busa mikawat siya sa iyahang lane, hinungdan nga nasugat niya ang multicab. Gidala sab sa ospital ang driver sa multicab nga nailang si Simplicio Barrios, kauban ang asawa ni ining si Evelyn. Vina Araneta, ABS-CBN News. Gi-inspeksyon sa mga bombero ang ubang pampublikong eskwelahan sa Davao City aron masigurong malikay sa sunog. Si Henel Tokmo sa detalye. Surpresang gibisita sa mga fire safety inspector ang Kapitan Tomas Senior Central Elementary School aron i-check kung nakasunod ba sa safety standards ang mga eskwelahan para malikayan ang sunog. Unang gi-inspeksyon ang classroom sa grade 1. Nasayrang flat cord ang gigamit para sa mga suga o electric fan nga posibleng inig mag-overload, musiga kini ug moresulta sa sunog. Tambag sa mga bombero, mogamit og PDX wire og likayan ang substandard. Sunod nga gi-inspeksyon ang room sa kinder. Gi-check niini ang circuit breaker. Nasayrang kulang ang branch para sa mga appliances. Tambag sa bombero, mas maayo kung dunay tag-usa ka branch ang circuit breaker para sa appliances. Kung muputok maguna sila og mo trip, sa to pa safety ta. Kahit balanse siya. Pero gipasobrahan na to atong protection sa kaya sa iyahang wire. Mag-init ang wire, di mo trip ang breaker, di mo putok ang fuse, siga ang wire, sunog ang building. 15 sa suga. Matod sab sa mga inspector sa Bangoy Fire Station, silutan unta nila kini, sanglit wala makasunod sa standard, pero sanglit eskwelahan kini o gipanag-iyahan sa gobyerno, dili nila kini mapasarado. Recommendation lang may kay wala man pud may sa authority sa fire, wala may authority mapasira. Kay kung saya siya business bureau mapasira. Recommend lang may unsay among nakita nga deficiency sa building. Admitado hinuon ang Kapitan Tomas, pero nanaad sila nga usa kini sa ilang mga prioridad na ayuson karong school year. Budgetan na po na sa sunod. So ang akong kuwan kung pwede nga kada bulan or every 2 months nagayroon na to nga mabaguhan og wire. Sundon gyud na sa school kay useless naman pag inspection sa Bureau of Protection. Maayo tong buhat yun nga inspection kay para ma-safety ang mga estudyante diri sa eskwelahan. Human sa Kapitan Tomas, sunod nga rumbuhon sa BFP ang uban pang mga eskwelahan sa ilang area. Hernal Tokmo, ABS-CBN News. Samtang nagkadol na ang abli sa klase, nagdasok na sa mga mamalitay mga uniform sa mga malls, labi na karong daghang barato. Si Vina Araneta sa detalye. Nag-canvas na og mga school uniform sa mall ang mag-inahang Rita ug Rochelle Eso aron magamit sa pag-abli sa klase karong Hunyo. Ready-to-wear uniform na ang planong paliton ni Rita aron di na mahasol sa pagpangita og mananahi. 89 pesos ang pinakabarato nga blouse og polo para sa mga bata, samtang 150 pesos sab alang sa mga high school. Ug 100 ngadto sa 200 pesos ang mga palda ug long pants. Presyo ta ano lang parehas. Medyo pareho ragod. Depende lang man kung gusto nimo magpakuan ka kay depende man sa bata nga okay nila nga kanang
Ma-fit gani sa ila ha. Kung gusto magpatahi, doon na sa mga tela nga mapalit, nga 50 pesos nga to sa 85 pesos matag metro. Previous weeks, daghanan na maliit. Pero karon murag busy pa sa enrollment, so siguro later on, daghang mag-visit na po din sa store. Daghan na sabang mga nagapatahi og mga uniform. Sa mga tailoring shop, sama din sa Artiaga Street, Davao City. Ang wool dress, 200 pesos. 150 ngadto sa 200 pesos kung palda o blouse lang ang ipatahi. Ang usa ka set, mukabot sa 800 pesos matag usa. Mas maayo ang amo kasi durable ang tahi, durable ang trabaho at saka fitting, maganda ang fitting. Ang price, ma'am? Ang price reasonable. Gipatahi mano RTW na ang uniform nga paliton. Siguradong de kalidad ang uniform sa inyong mga anak aron di masayang ang kwartang gigasto. Vina Araneta, ABS-CBN News. Nag-Ateneo di Davao University nga usasab ka registered nurse ang nagtap sa CPA board exam. Balikan ta si Vina Araneta sa detalye. Dili masukod ang kalipay sa 24 anyos nga si Richard Saavedra nga graduate sa Ateneo di Davao University. Humanagtap sa Certified Public Accountant Board exam. Nakakuha og 96% rating si Saavedra. Gusto ni Richard nga magtrabaho sa usa ka auditing firm. Si Richard usasab ka registered nurse nga nag-top 6 nitong 2007 nursing licensure examination. I didn't find a sense of fulfillment dun sa nursing. Actually, it's a noble profession, pero it's just not for me. Parang yung skill set ko talaga, yung strengths ko is more on for accounting. Sa 5,665 nga mikuha og CPA exam, 1,553 ang nakapasar sa tibuok nasod. Siya na yung palaging top-notcher, consistent top-notcher sa mga departmental examinations namin and top-notcher din sa mock CPA board exam namin. So, talagang I really saw the potential right from the beginning. Vina Araneta, ABS-CBN News. O natin mo panayan sa mga balita ato sa kapitan ato mga partner diya sa DXCB12 Medisais, makauban ta si Alan Abais o Paul Palacio. Banat sa komentaryo! Ayo, toy na. Good morning, lad, no? Good morning, Elric. Good morning, Mayong Buntag, Mindanao. Una, pasalamatan sa nato si Chief Superintendent Jaime Morente, ang ato ang Regional Director sa PRO 11, si ang inanaling aksyon batok sa usa ka pulis accordingly nga nang hapak sa ihang pistola ngadto sa taxi driver. Nagdamo nga kahoy ra to iyang gibitbit. Oo, kay nakainom, matud pa atong higayuna. Giadto sa gidala sa San Pedro Police kay ang problema kabaro man natingala ang intawon ng taxi driver nganong ang pulis pa magpa-medical no siya ang gihapak wala gi assist sa pulis ang unsa di na mo to kilala i-assist to sa police ball kay pulis na mo tandaan siya may magpa-medical siya kagulingon ang taxi driver ato po natingala ako mo to dapat ihatod di man ka pulis. Di ka pulis. Pero dili dito lang pulis yung nani, no? Dili tanan pulis, ha? Magpasalamat nato ni, magpasalamat ta. Pero tungod lang sa usa ka tao naduhigan og naduhigan ang pangalan sa Philippine National Police. At least kudo sa ato ang PRO 11 si Jaime Morente nga doon na action nga gihatag ni gidisarmahan na gikuha na tong kadtong murag kahoy nga gingon sa pulis nga mao iyang gipokpok kay kahoy man to yung gidala daw. Eskwela man to. Oo, eskwela nga gamas kahoy. Nabade kahoy nga muinggan sa. Mukasa no? Mukasa. Oo, mukasa ka. Kunti jud hubuga nya. Kwartahan nga pulis pon. Gikan siya sa Metro Poker. Metro Poker. Sa kamunang kung no? Only in the Philippines PO3 para ba. Sayang. Lisod mahimong pulis pero dali ra kayo pagpalagpot sa pulis. At the same time Paul ato ang gitagag warning. Awareness campaign lang ni sa to bay ha. Oo, ang ato ang mga disgrasya kagahapon Paul. Upat ka disgrasya ang ato ang mga kaigsuunan dihang driver sab no. Isa unsang sakyanan mag-amping jud ta permit mga kapamilya no labi nag ulan-ulan ulan-ulan labi nag ulan-ulan dili tong 76 no labi nag ulan-ulan danlog ang dalan mga kapamilya so hinay-hinay lang defensive driving atong pairal permit din ha sa kadalanan and napo kay paabot ha kamo mga nag-squat og yuta diha pod sa Mulig Turin ato na ipa-clarify kini mga issues din na karon unsa ka tinuod ni nga ang kapitan na mo kuda nagsugod sa inyo ha nga mosulod mo unya ang kapitan na poy nagapa-engganyo sa pulis nga dakpon mo luoy pun taon tong upat kagahapon nga nakasuhan kanang trespassing o kanang grave misconduct ba to ha ang defile sila kagahapon na prison na karon din sa Turil PNP
kung mang-squat mong yuta niya kini private area murag lisod kini nakakiskis sa puko ni gabas siguro ni mga ingon ani no gipang-engganyo mo sila Paul kanya mang-squat mo sila dayon kanya gipawartahan na demo sa inyo hapod nga mga leaderes ayaw mo Pinlan o lana ni gabas. oo dapat machinso na mo salamat kayo ha may Mayong buntag buntag Mindanao, mayong buntag El Rey kayo. Daghang salamat sa Balanabay sa Paul Palacio da sa DXB 12 mabalik pa ang News Patrol sa may buntag Mindanao. Sa ikaduhang ratsada sa News Patrol, honorarium sa mga BEI sa unang distrito sa Davao City, na-release na. Mga kababaihan, nakadawat og libreng serbisyo medikal atol sa International Day of Action for Women's Health. Ug babae, nanganak sulod sa tindahan. Balik sa mabalita sa News Patrol. Tungod sa nabiyaang gilotong kanon, hapit na og daw ang sa kakananan kagalan ng kadlawon. Live nag-report si Danjo Revilla. Danjo! Eric, wala nami dako ang kalayo sanglit na palong dayon kini gamit ang fire extinguisher. Nabulabog ang mga tao din sa Governor Duterte Street, Davao City. Humano sa kakananan ng kalit nga may aso kaganin ang kadlawon. Declare dayon sa mga bumbero ang kusina aron masigurong wala na'y kalayo nga posible pang mudako. Wala na'y naabtang kalayo ang mga bumbero. Sanggit na palong dayon kini sa mga trabahante gamit ang fire extinguisher. Matod sa trabahante sa kananan nga si Jimmy Sarico nga naabtan na lang niya nga misilaob na ang bungbong nga tapad sa kalan nga ilang gilutuan. Kadera mo sa gawas, ninikalit og sulputang gasol ba. Tunanaga ng mga tao. Kay sunog lagi niya dalira mangud musigang plywood ana. Sa inisyal nga investigasyon sa Bureau of Fire Protection nga posibleng mitapot ang kalayo sa bungbong gikan sa kalan hinungdan sa sunog. Pahimangno sa BFP nga dili magkumpiyansa aron malikayan ang sunog. Posible nag-leak ang LPG. Kaya dito man sila lalong magsugod sa katong ipatungan niya nga plywood mo ito gidapot. Dapat di gid biyaan. Wala tayo giluto, di gid dapat biyaan. Kuan nga labi na katong Elric, wala hinuoy na talang nasamdan o napaso sa mong sunog kaganin ng kadlawon. Elric. Daghang salamat, Danjo Revilla. International Day of Action for Women's Health gisaulog sa Davao City kagahapon. Na-report ni Vina Araneta. Walagi palampas ni Aida sa inyo ang higayon nga makapacheck up og libre. Ilabi na kay idara na kini ug dunay mga balatian. Matod ni Aida, importante nga regular nga makapacheck up sa doktor aron masiguro nga kanunay siyang naa sa mayong panglawas. Samtang nagkaidan, naging mga balatian, dili na sama sa una. Labi na gyud man maglihok-lihok, man maglaba, manulhig, kay magduko man gyud na siya. Usa lang si Aida sa 200 ka mga kababaihan nga nakabenepisyo sa libreng medical services sama sa visual acuity test ug scoliosis check-up ato sa International Day of Action for Women's Health kagahapon. Gitudluan sa mga buntis sa tamang pag-atiman sa ilang kaugalingon ug sa ilang mga anak. Para ma-identify kung sila high risk sila or low risk sila. And proper immunization will be given to them, proper nutrition para ma-prevent yung mga unnecessary deaths. So in terms of maternal and also to the neonatal. Sumala sa Reproductive Health Network sa Davao City. Sa 100,000 ka mga buntis, 162 ang namatay tungod sa komplikasyon sa pagbuntis. Vina Araneta, ABS-CBN News. Buntis nga babae nagkaanak sulod sa tindahan sa Quezon Boulevard, Davao City kagahapon. Exclusive sa report si Hernel Tokmo. Gitapukan sa mga tao kining tindahan og mga bag sa Quezon Boulevard, Davao City. Kay sulod sa tindahan, nakaanak ang buntis nga si Lori Felinogon na usa ka himsog nga batang lalaki. Gisakay dayon sa ambulansya sa Central 911 ang mag-inahan aron mahatagan og first aid. Sumala ni Zaida Barcastige na agian niya sa Quezon Boulevard ang buntis nga naglibor usa minaog dayon kini sa gisakyang PUJ aron tabangan si Lori Fe. Nangingon man ang mga kuwan, mga anak daw. Nanaog ko kay nangayo na magtabang ang mga anak kay wa may makabalo. So ako kay naman ko'y gamay na ibawan mo tong akong gipaanak.
Gikan katiil Davao Oriental si Lorife, sakay sa bus, ug moadto unta sa balay sa iyang igsuon sa Trading Boulevard. Itong nagbagyo, kay buntis lang ko to, tulog ka bulan. Doon ako makuan ganit, mapunit. Kini na ang ikaupat nga anak ni Lorife, nga ginganlan nila og Sian. Hernel Tokmo, ABS-CBN News. O, kita naglangkob sa itong balita. Karamutagadagang salamat. Ayan, may ganal, wala tigi pangalan sa imo ha, Hernel. Di ba kung ikaw manaa dito? Di pangalan niya sa artista siyan og sa iyang mo sa tayo gusto sa iyang ikatulong anak na siyan daw. May na lang dili Hernel iyang nahuna. Pero mga taga-Matina Pangi, andam na ba mo sa pagdawat kay Claudette sa inyuhang mga balay? Gusto na daw mamahaw si Claudette. Pero Claude, unsa ba ang mga pagpangandam sa mga taga-Matina Pangi labi na karon nga abot ng klase? Dente din hi Michelle og kasagaran sa mga mami sini sa Matinapangin na malit na gyud og mga school supplies og syempre mga gamit sa eskwela para sa ilang mga anak para iwas gyud abirya og iwas gyud ang pagdasok sa mga malls next week kay ting klase na. Pero karon ting pa-premyo na din sa may butag Mindanao kay usa na pod ka mami or kapamilya nato ang makadog pa-premyo gikan sa MBM og karon pala nakita na nako kinsa nga to ang target. Nakatutok yun siya sa may buntag Mindanao. Ayan, ito ipakita ang TV. Ayun! Ayun! Ayan, hi te! Good morning! Good morning, dali-dali te! Hello! Live na karon sa MBF. Te, ano sa'yo pangalan ni mo? Anastasia Mila. Ate Anastasia, naku pungutan na si mo. Na ba kay anak? Na, nag-eskwela. Mag-eskwela ka nung June. O sa'yo pagpangandam ni mo? Ay, preparado na ko. Layo pa na preparado na yung kudaan para ay namalit daan o mga gamit sa pang-eskwela. Og tungod kay preparado pud ka sa pagtanaw sa MBM, nami pa premyo gikan sa may butag Mindanao sa Kapayong. Pero si mo gusto isulti? Daghan salamat sa sugod bahay o sa ABS-CBN. Kay maog yun na ang favorito nga istasyon, channel. Ayan, thank you so much Ate Anastasia. Congratulations sa imo busa sa ato mga kapamilya dinha sa Bata Tomorrow, Barangay 76-A Boulevard. Magkita-kita to din na kay di na po magsugod bahay. Og dagan salamat lang sa Max Natural Lifestyle and Forma Cool Smiles Labor Precious Pack og kay Michael Enginal. Balik ta din na sa studio, guys. Thank you, Claude. Ay, salamat, Claude. Ug syempre, una matapos ang Mayo patok gihapon ang mga Santa Cruzan. Usa sa mga Reyna Elena out there na ba mo'y napili nga gown pang rampa atong Siron sa Rated PG. Ginaatangan every summer aside sa mga fun and sunny outdoor activities, ang Santa Cruzan nga tradisyon na din sa Pilipinas matag bulan sa Mayo. Din gawa sa parada na ay mga decorated floats. Ug syempre dili mawala ang pagrampa sa mga maanyag nga reyna sa utang ilahang nindot nga gowns. Kung ang naandan before mo ang pagsuot sa traditional nga Filipiniana nga simple ug plain lang, karon na ay mga bonggang modernized Filipiniana depende sa style designs kay inyo ang gusto. Sa karon manggod mas detailed ang mga gown tapos medyo classy pa ang mga dating tapos ang cut niya natin mga daghang ginatawag na natin mga wave na natin mga electric pleat. Apil sa mga disenyo nga pwedeng suoton ang golden wave cut gown nga murag mermaid ang style. Diin ginamold ni ini ang curves aron may mong sexy tanawon ang nagsuot. O pwedeng mabutangan og usa lang ka butterfly attachment. Ang advantage kay karon manggod, detachable na ang mga Filipiniana na style. So, pwede nato siya gamitin any event like sa mga gowns karon natay bolero na iana lang ang i-attach lang na Filipiniana na pwede na pwede magamit sa mga lain-laing event. Insab karon ng mga ball gowns nga mas bukad ug elegante tan-awon. Isa ka variation ni ining eleganteng white wave ball gown with beaded pleats nga naay detachable butterfly attachment in bolero style. Diin tanggalon lang ang bolero, pwede nang magamit ang inyong Santa Cruzan gown sa laing event nga inyong adtuan. Sa mga medyo chubby ug gusto itago ang baby fats, mas mubagay ninyo ang Venus cut in crumpled style nga naga-conceal sa atong unwanted curves.
Apan sa mga tangkaron ug naay long legs, mas muangay ang high-low cut diin mas mubo ang cut sa atubangan ug taas sa likod nga part sa gown. Ug syempre dili sa mawala ang empire cut para sa mga alagades ang peg. Hinumdumi lang nga sa pagpili sa gown nga gusto ninyo ikonsidera ang style ug design niini kung muangay ba. Ug pinaka-importante ang comfortability aron dili masayang inyong gastos. Alang sa Kikay Box, ako si Claudette Centeno. Para sa mga suki nato, mga ka-Facebook nato din sa Mayong Buntag, Mindanao, ania na ang papremyo para sa inyo ha. Okay, ang atong prize of the week mga kapamilya, mga school supplies nga pato kaayo karong nagkadol na ang klase. I-post lang ninyo ang inyong mga tagna sa official Facebook fanpage sa Mayong Buntag Mindanao. Mga kapamilya, unya atangan sa dinyo ang mga pasada sa mga balita sa TV Patrol Southern Mindanao. Syempre mga news updates sa DXAD 1296. Until tomorrow mga kapamilya, din lang sa inyong paboritong programa Matag Buntag sa Mayong Buntag Mindanao. What is Hershey's happiness?